Muli po ay congratulations sa ating pong nagtapos kasi Bible student ni Brother Martin. At sino po na natawagin ba ng Panginoon ay handa po tayo na pag-aralit pa para po sa ministry. Now, hindi po sa iba, basta pa Proverbs chapter 3, Ikawikaan chapter 3, Proverbs chapter 3, at nasa po na dugsungan yung ating po naging mensahe, yung naging po nagmagan. Kaya tayo yung nagalin sa aklat ng Proverbs chapter 3. At kung itinakit po, ay ating pong sabi-sabi mensahe, ang talata ng 11 hanggang 12. Proverbs chapter 3, verses number 11 to number 12. Proverbs 3, 11 to 12. Okay, at kung may mga papel, mas maganda na, may mga papel kayo, ballpen, para maisulat niyo po yung ating outline. Sa pagdaniwala ko na ito ay kakailanganin po ninyo na. Chapter 3, ano na kayo? Chapter 3, 11 to 12. Muli po sa mga mga bata ng asawa. Okay, kailangan po ninyo ito, ha? Okay, makinig mga nanay, mga tatay, ano? Para hindi lang para sa mga kabataan natin, ha? Pwede, may Bible kayo lahat, ha? Kaya wala nang chip-chip na walang Bible. Bakit Katoliko? Alright, meron na? Ready? Ngayon na, basta. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. For whom the Lord loveth, he corrected, even as the Father the Son, in whom he delighted. Panginoon Diyos, ating naman, muli mo po kaming pagpalain. Muli po kaming umaasa ng mensahe ng salita mo na yung ibibigay po sa amin. Inihiling ko na kayo, Diyos, na lahat ng narito. Kabataan, mga magulang, ay mapakinggan ka at pakinggan ka at tanggapin na rin yung salita. Dalubos po namin kailangan Panginoon. Hindi po lamang sa kasalukuyan, kundi sa mga panahon pa, mga taong darating para po sa bawat magulang, mga anak at magiging anak pa. And Lord, I pray po na ipong patuloy pong bigyan ng dunong, kaalaman, karungan, unawa ang bawat isa po sa amin. Hinihiling ko, Lord, ang lahat ng ito. Bilang iyo po napala sa amin, bigay awa. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, now listen carefully, no? Now, lahat tayo ay pinanganak na sadyang may katigasan ng ulo. Tama ba? Lahat tayo, no? Stubborn, proud, ibigabang. At yung tinatawag pa na rebellious nature. Likas yan sa tao. Likas yan. Tanggapin natin ang totohanan. Amen? Amen? Rebellious nature. Na kung anong magustuhan, yun ang gagawin niya. At ayaw mapagsasabihan. Rebellious attitude. Hindi gusto ng disiplina, hindi gusto ng ikinokorek. Yan ang kalikasan ng lahat ng tao. Amen? Bago maligtas, at iba kahit ligtas, may ganun pa rin ugali. Amen? Amen? Ayaw maitutuloy, ayaw mapagsasabihan. But as a Christian, habang nagmamature ng Kristiyano, natututuhan niya na correction and reproof ay mabuti sa kanya. Alright? Now, in Hebrews chapter 12 and verse number 11, tignan niyo po at unawain niyo. Okay? Tignan niyo at unawain niyo at ito may maipapaunawa natin sa ating mga anak.
at naging anak. In Hebrews chapter 12, verse number 11, kung ako kung susundan nyo, sabi-sabi tayo sa lamig that no chastening. Is it word? Nagbuhin tayo sa chastening. Kaya nyo? Okay na? Chastening means training. Di ba? Chastening means what? Training. Ano pa? Correction. Reproof. Alright? Sabi nga ba, okay, no chastening for the present seeming to be joyous. Hindi talaga enjoyable. Kapag ka dinidisiplina, ito ay grievous. Talaga, hindi ba? Nakakatayo ba? Yung pagtutuwid, yung pagdisiplina, ay hindi talaga enjoyable, but grievous, masakit. Okay? Nevertheless, ikits na yun? Okay. Binugay niyo po sa ng nevertheless. Nevertheless, afterward, pagkatapos ng pagtuturo, pagkatapos ng pagdidisiplina, it yielded the peaceable one, fruit of righteousness unto them which are what? Which are what? Exercise thereby. Yung tinanggap mo, hindi ka nagalit, hindi ka nagdandan. Hindi ba? Amen siya? Oh, you see, now, isa pang bagay, no, generally, okay, habang nagkakaedad ang tao, natututuhan niya na karamihan ng kanyang ipinilit, iginusto, nung siya bata-bata pa, ay hindi laging maganda ang ibinuga sa kanya. Amen? Nung panahon puro layo siya. Habang nakakaligad na hindi magandang, hindi mo siya, pero huli na ang pagsisisi. Hindi mo na maibabalik yung nakaraan. Ipalamig siya. Ano yun? Nakakita ako ng drawing na dalawang bata na estudyante. Naka-uniforme pa sila, may dalang bagpahindahog ng nagbubulagpol. Pinagkahagisip yung bag nila, nagtatawa sila. Binabato yung bag nila. Bulagpol. Kasi mula after 10 years, nasa construction na dalawa. Nakikinig sa akin. You see? So natuto siya, huli na. Diba? But so to say, maraming mga nakatatanda ay mabagal. Yung bang slow learner. Talaga na sa Christian, hindi tayo dapat slow learner. Dapat tayo talaga madaling matuto. Amen? That correction and reproof is good for us. Okay? Tinakit natin. Correction and reproof. Right? Mahalaga po. Dito po yung matutuhan natin. No? That correction and reproof is good for us. Noong last Sunday, natutuhan natin yan, no po? But sabi kasi maraming magulang sa kasalukuyan, no? They have adopted itong tinatawag na gentle parenting philosophy. Ano ba yung gentle parenting philosophy? No correction, no discipline, di po ba? Remember that? At ano po yung kanila pong motto? Your feelings are valid, di ba? Amen? Kaya gusto sa gentle parenting, para sa hindi masamang magdabog yung bata. Hindi masamang masisisigaw. Okay? Unawain daw kung yung bata ay nagsususumigaw at sinisisi yung magulang. Yun nakita ko sa kanila. Alright? At sabi, let them decide. Hindi mo ba? No? Okay, you see, yun ang sa gentle parenting, di ba? Lalay ba yun? Are you listening? But of course, nagdalawa akong question. Yung gentle parenting, inanak ko, ito kaalin sabay, nung modern parental teaching, sumunod itong gentle parenting ito, na nagsimula ito, year 2000. Nagsimula ito, na talagang pinainan ko ito sa mga progresibong
bansa, kagaya ng Amerika, Australia, Canada. Okay? At ito po yung talagang in-apply na rin sa Pilipinas. Alright? But question number one, no, is our world or community safer and more peaceful place to live? Mula na ito po'y mausok. Ang lipunan ba ay higit na naging safe at higit na naging payapa? Mula nang nag-umpisa itong gender parenting philosophy? Okay. Ang mga bata ba rin mas mabubuti, mas mababait, mas responsable, mas wise, mas marunong sa buhay kaysa nung nakaraang panahon? Ano sagot? Ano ba ito? Higit bang responsable sila kaysa sa tawag na baby boomers generation? Nakunin po ako. Question number 2. Alright? Are God's way out of touch with reality? Ibang paraan ng Diyos para magturo, mag-training ng magulang ay hindi na ba uso sa panahon na ito? Hindi na ba bagay? Yung bang paraan ng Diyos na tinuro sa atin upang ating hubugin ang ating anak hindi na effective? Ang Bible ba ay hindi na uso? Of course, sasagot ay hindi. Amen, isa? Amen? Hindi doon lilipas. Alright? God has always been right. Yes, we need correction and reproof. Alright? Tonight, ibig kong ipakita sa inyo, no? Ano ang sinasabi ng Diyos, no, about correction and reproof? Number 1, in Proverbs chapter 3, 11 to 12, okay, correction is good for us. Okay? Correction is what? Correction is what? It is good for us. Pag sabing correction, ano ito? Ito yung chastening. Ito yung discipline. Ito yung training. Okay? And this correction is good. It is good. Hindi lang sa... Pag sinabing correction sa Bible, hindi lang ito sa mga bata, maliliit. Okay? Ito po'y para sa lahat ng Kristiyano, bata man o matanda. Alright? Ano sabi ng ating talaga? Pakita chapter 3? Verse number 11? Pakatakas nga? Pakatakas? May son. Kita mo? So, sinong sabi ng tukoy? Diyan ang kwento eh. Lahat ng Kristiyano. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtuturo ng Panginoon pag ikaw ay dinidisiplina. Okay? Huwag kang mayamot kapag ikaw ay sinasaway. Bakit daw? Ano sa verse number 12? Pakita sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig gaya ng ama sa anak ng kanyang kinulugdan. Correction is good. It is good. Ito yung mabuti. Okay? Para sa lahat. Alright? Ito yung para sa magulang, para sa tatay, para sa nanay, at higit sa ating mga anak. Hindi sila dapat lalaki na hindi kinokorek at hindi tinitrain. Correction is what? Correction is what? It is good. Tama yan eh. Okay? In chapter 13, verse 24, tinuhin po ito. 13:24. At buhitin po sa Bible. Ginuhit ko sa ating Bible. 13:24. 13:24. Okay. Ready? Basa. He that spared his rod hated his son. Kaya nyo? Yung magulang na hindi marunong magdisiplina, hindi marunong manaway sa anak, kahit mali yung kanyang anak, ano ang sabi ng Bible? Ano ang sabi ng Bible sa magulang na hindi nagtuturo, nagsasaway sa anak, kahit mali ginagawa? Ano sabi ng Bible? Ano siya? Ano siya klaseng ama? Magulang. Pakalabas? Napupuo.
kanyang uurong ng kanyang pamalo ay napopoot sa kanyang anak. Ngunit siyang umiibig ay wag namamalo paminsan-minsan. Amen? Amen? Pero sa King James, ano yung paminsan-minsan? Ano yung many times? Madalas. Mali yung Tagalog. Tama yung King James. Ano sila? Amen? Amen? Nakatakot ako sa inyo eh. Kasi ayaw ko eh. Hindi ka ayaw sa likod eh. Tama yung King James, amen? So correction is good for us. Okay. In Hebrew 12, whom the Lord loveth, He chasteneth, di ba? Kaya sabi ko, walang Kristiyanong hindi nakaranas ng pagpalo ng Panginoon. Wala. Ang Kristiyano, isipin mo ang Kristiyano daw siya na hindi napapalo ng Panginoon, kahit puro kalokohan ang ginagawa, hindi totoong Kristiyano. Nakakatakot, baka hindi ligtas. Yan ang kalokohanan. Okay? Sa pagpinapalo, sa kanil, hinahampas at tinatangkat ng anak. Okay? Yes, correction is good for us. Okay? Kasi, na bakit good? Number one, it is loving. Okay? Correction is good for us because it is loving. Ito po'y kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Ano sabi naman di Bible? Sabi chapter 3 and verse 11, chapter 3 verse 11. Okay, verse number 10. For whom the Lord loveth, He corrected. You see, it is loving. Okay? Secondly, okay, correction, it give us light for life's path. Chapter 6, verse 19. Chapter 6 and verse 23. 6:23. Ready? Pakalawas ka. For the commandment is what? Islam. Ano pa? And the law is what? Light. And reproof of instruction are what? The way of life. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Correction give us what? It gives light. Amen? Sa landas na ating tinatahan. Okay? Yan ay buhay. Naalala ko, minsan nagturo ako patungkol dito. Pag ginawa ko ng example yung mag-ama, yung kanyang anak ay 4 years old pa lang. Yung kanyang anak, tinuruan niya na basta't ako'y may pinapagawa, anak, okay, huwag ka na magtatanong bakit ko pinapagawa. Pinalaki niya. Okay? Basta't nag-utos ako, sundin mo. Tsaka ka magtanong. Nagtatrain ka na agad. Now, malaki yung kanilang lupa at meron siyang malaking puno doon sa may gawing kaliwa ng bahay. Meron siyang malaking puno doon at meron buyan doon sa ilalim. Sa umaga, habang yung ama ay nagbabasa ng Bible niya, sinisipit yung kanyang anak na nagtuluyan. At habang nagtuluyan, nabigla siya. Ano niya? Okay, tutuloy na niya. Anak, babasa ko yan. Dapat! Anak, babasa ko yan. Dapat! Yung anak niya, dapat. Buka. Okay, gapang. Bilis, gapang. Sunod yun na. Naturuan niya yung kanyang anak na pag may news ako, sumunod ka bago ka magtanong. Gapang. Nung malayo niya, tsaka siya, okay, bangon! Kapit siya ka? Iyakap ka. Tinuwa na. Yun pala, abang duto yan, meron palang makapagdagdaas na bumababa. Malapit na sa ulong bata. Okay? Kaya sinabi niya, anak, babasa ko yan, dapat, agad siya, gapang siya.
Kung hindi siya natutong sumunod agad, napahalo siya. Kasi, kaya mahal kayo mga bata ka na, huwag ka laging kailangang pagpaliwanagan. Tandaan, walang masamang ituturo at ipapagawa ang isang Kristiyanong magulang. Remember Abraham, nung inutusan ng Diyos, di ba? Hindi nagpaliwanag ang Diyos kay Abraham. Tama? Correction is good. It is loving, and what? It gives what? Life or life's path. Secondly, correction is needful. Ito po'y kailangan natin pare-pareho. Kailangan natin as a Christian at kailangan din ng ating mga anak. Kailangan tinuruan sila. Kailangan i-train sila. Okay? Hindi po pwede na batang-bata sila ang magpapasya sa kanilang sarili. Hindi po pwede yan. Alright? Ito'y trabaho ng magulang. Amen? Ang magturo, ang magputos, ang mag-training. Okay? Correction is needful. It gives understanding. Okay? It is needful. It gives understanding. Chapter 10 and verse 13. Tignan niyo po. Yung pagtutuwid, yung pagsaway, yung disiplina, it gives understanding, no? Sa bawat isa po sa atin. Chapter 10 and verse 13. Kawikaan chapter 10 and 13. Ready? Basa. In the lips of him that hath understanding, wisdom is found. Kita niyo po yan? But a rod is for the back of him that is what? Void of understanding. Kita niyo? Nasusumbungan sa mga labi ng mabait. No? Ng mabait. Amen? Yung mabait sa King James is what? Okay. Merong understanding, di ba? Ngunit ang pamalo ay sa likod ng walang unawa. Kaya mo yun? So it gives understanding. Ano? Okay. Ang kailangan lang talaga sa di ba? Meron talagang right way paano magturo. Meron talagang right way paano magdisiplina. Isa kasi pinapalabas ng mga liberal, no, na masyado na isang pagmamuluti kapag tinatrain mo, dinidisiplina mo yung anak mo. But of course, hindi nila anak mo yun eh. Diba? Ikaw may karapatan, hindi sila eh. Hindi sila magtuturo sa iyo, anong gagawin mo sa iyo anak. Lagi, Kristiyano ka. Kaya naibigay na sa atin yung ituturo sa atin, hindi sila magbibigay sa atin turo. Kaya makikita mo talaga, listen carefully, no? Okay, ano ba ito? Yung, kasi mga higit na mas marunong yung mga nakaraang tao, di ba? Na lumaki talaga sa training. Mga great man, hindi ba? Ano ba siya? Mga great man yun eh. Naalala ko, nung elementary pa lang kami, meron isang section na mga grade 1 student na sa buong school, itong section ito, ni Mrs. A, hindi ko na pag-pangalan, A, sila po yung mga grade 1, pero ang gagaling bumasa, ang bibilis bumasa. Ang gagaling. No? Pero pag inala mo talaga yung teacher na higpit, okay? Pinatay mo yung bata,
Pag hindi makabasa at hindi makasagot, pinapatayo. Kaya talagang yung teacher ay kinatakutan. Pero lahat ng estudyante niya magagaling. Okay? Especially, correction is needful. It gives what? It gives what? Understanding. Amen? Ano pa? Okay. Ano pa? Iyon. Chapter 19 and verse 29. Chapter 19 and 29. Tayo na lahat? Okay. Judgment are prepared for scorners and stripes for the back of what? Fools. Okay. Now chapter 27 and verse number 5. 27 and number 5. Ready? 27 number 5. Tayo nga sa kasama. Ready? Basa. Open rebuke is what? Is better than secret love. Ito mo yun? Amen? Talagang mahalagang alam ng mga inaalagaan natin. Nakikinig ba kayo sa akin? Mahalagang ituro mo. Okay, that is right, that is wrong. That is good, that is evil. Hindi pwedeng lahat pwede, hindi pwedeng lahat pwede. Meron talagang tama, meron mali. Amen isa? Amen? At mahalagang matutuhan na there is consequence, no, in doing evil. If you choose to do evil, merong bunga yan. May bubunga yan. Amen? Amen? Saan nga galing yung turo din? Yun ang turo ng ating Panginoon. Amen siya? Remember yung last 2 chapter ng Deuteronomy? Yung curses and blessing. Blessing, if you obey, susumpain ka pag sinaway mo, Panginoon. Diba? Correction is needful. Alright? Now, pansinin niyo kapatid, huwag na sa Amerika, dito na sa atin. Karamihan ng mga anak ng milyonaryo, karamihan ng mga anak ng mga congressman, senador, mga walang hintao. Karamihan, hindi ba? Bakit lumaki, hindi kinukorek? Lumaki sila na yung gusto nila nasusunod. Hindi sila sinasaway. Okay? Kaya anong tawag doon? Lumaki yung moral. Pag sabi yung moral, ito yung hindi na niya alam kung tama o mali siya. Kasi laging kung anong gusto yun ang nasunod. Kaya mahalaga na yung ating mga anak lumalaking naturo mo kung ano mayroong tama, may mali. Kapag tama, papalakpakan. Pag mali, ikukulit. Tama, di ba? Ganun din sa Kristiyano. Now, yes, correction is needful. Correction is needful, and rebelling against correction is wrong. Rebelling against correction is wrong. Alright? Okay. Paano ko ba, no? Correction cleans our character. Correction clean our character. Okay? Alright. Dito nahuhubog yung ating karakter. Diba? Dito tumitibay yung ating pagkatao. Alright? Lumaki sa disiplina. Lumaki sa pagtuturo. Mas marunong. Okay? Mas may karakter. Alright? Di ba character is the ability to do what is right even though you don't like it? Yan ka siya. Hindi mga bata lumaki sila na kahit gusto pang matulog pero kailangan gumawa kasi ng obligasyon. Lumaking marunong. Nakikinig ka sa akin?
And character is what you are when no one is around. And yes, sir, yung mga bata na lumaki sila na ginagampanan yung obligasyon, hindi na inuutusan. Alam mo, nakikinig ka sa akin? Kaya hindi binabantay, gumagawa sa bahay. Magsasain yan, maglilinis yan, nakikinig ka sa akin? Pag bumangon yan, magliligpit ang hingin yan. Okay, magawalis yan, kahit hindi inutusan. Lumalaki marunong, lumalaki responsable. Ibig siya, lumalaki may character. Okay. Chapter 20, verse 30. Remember, minsan nag-ilasyon natin na, palakpakan mo yung bata, no? Okay, applause character than talent. Meron mo pinag-ibisan, di ba? Applause character than talent. Di ba? Ano yung talent? Ito yung magaling tumambling, magaling kumanta, magaling siyang piano, kahit bata siyang maliit. Yun yung talent, di ba? Pero pag itusin mo, nagdadabog. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig ka sa akin? Hindi na minupo. Di ba? Pag binigyan mo, hindi ka thank you. Nakikinig ba ka sa akin? Oh, okay. Sumasagot. Kahit bata maliit siya. Ako, ibalawin. So, meron ng talent pero walang karakter. Di ba? Okay. Pero tayo, tinulong tayo na obedience is better. Every siya. Mas ngayon namin yung pagsunod. Hindi mo ba? Yes, this correction cleans our character. Alright? Luke chapter 20, verse 30. Sabi po tayo, the blueness of the wound cleanses away. Yes, it cleanses away evil. So those stripes, the inward parts, open the belly. Nakata yun? Ano sa Tagalog yun? Brother Justin? Yung lahat tayo sa quit, di ba? Okay? Lumilinis ng kasamaan. Di ba? So those stripes, the inward parts of the belly. Okay? Yes, correction is needful. Okay? And number 4, rebelling against correction is wrong. Is wrong. Kaya maaga pa lang, talagang itutuwid mo na yan. Maaga pa lang, tinuturuan tayo ng Panginoon. Maaga pa lang, sa ating Christian life, no? Ikinukort na tayo sa magandang preaching. Every siya? At tinuturuan tayo, no? Okay? Na huwag kang magrebelde sa salita ng Diyos, no? Huwag kang magrebelde sa authority na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Okay? Because rebelling against correction will lead to what? Disaster. It will lead to disaster. Okay? Now listen, remember Achan. Nakikinig kayo? Amen? Hindi niya sinunod yung instruction binigyan ng Panginoon. Sino pa? Remember Moses? Remember? Sino pa? Jonah. Nakikinig ba ka sa akin? Okay. Sino pa? Sino pa? Samson. Amen? Sino pa? David. Liwanag ba? Hindi sila sumunod. No? Okay, sa salita ng Panginoon. So rebelling against correction is wrong. It will lead to disaster. It will lead to disaster. Okay? Naalala niya yung young prophet.
na inutusan na na i-rebuke yung isang hari. Bunga ng idolatry niya. No? Pero bago siya umalis, sinabi ng magandang propeta, magtungo ka doon, sabihin mo sa hari, ganto. At remember, huwag kang kakain doon, hindi huwag kang iinom doon. Pag nasabi ko na, umalis ka. At huwag kang babalik doon. Ano man ang i-offer sa'yo, huwag mo takamipin. Ano ba yan? Kasi, so nirebuke niya yung king. At binabit niya yung dating na hari, nagigiba na, kanyang gigibain. Lahat ng groto na yun. Okay? At kung tinangkalong hari nakaupo, kasakpan siya, hindi pa natuyo yung kaming hari. Inulit niya, hindi naman diretso. Sabi niya, pag-pray mo ako, gumaling ako. Pinag-pray siya, gumaling siya. Okay? At sabi ng hari, sumama ka sa akin. Doon ka sa palasyo, kakain, kumain, doon ka kakain. Maghahanda ako ng refreshment para sa iyo. Ang sabi ng propeta, hindi. Sapagkat sabi ng salita ng Panginoon, hindi ako kakain, hindi ako inom, hindi mo akong babalik dito. Patapos ng trabaho ko. Pero, ngayon, habang kapalayo na siya, may dumating na isang propeta. Narinig? Sabi ng propeta, ay sama ka sa akin, kakain tayo. Sabi ng Diyos ko, huwag daw akong kakain, hindi. Yung may propeta din ako. Narinig ba yan? Propeta din ako. Sabi ng Panginoon, may pakain kinagpahingin kita. Di ba kumain ng inom? Ano nangyari? Biglang nagsalita ang Diyos ko ng lapit. Sapagat hindi ka sumunod, may yung darating papatayin ka. May dumating yung kinain siya. Tama? Pinay siya. Bakit? Sapagat hindi siya sumunod sa instruction ng Panginoon. Okay? Kaya nga, rebellion against correction is wrong. It will lead to what? Disaster. Nangyari yan kay David, nangyari yan kay Samson, nangyari yan kay Jonah, nangyari yan kay Achan. Alright? Now, Proverbs chapter 13 and verse 18. So, dali po ako. Chapter 13, dali po ako. Okay. Verse number 18. Now, tayong lahat ay nakakatanggap ng correction, instruction, nakikinig mo kayo? Every Sunday morning and Sunday night, tama? Lagi nakakatanggap. Okay? Kaya ang prayer lagi ng Pastor Swag, Lord, bigyan mo ko yung mga miyembro ko ng teachable spirit. Bigyan mo ko yung mga tao mo, Panginoon, ng pusong laman, malambot, tumatanggap, natuturuan. Alright? At huwag na huwag silang mag-rebelde, lalaban sa iyong salita. Bakit? Because rebellion against correction is wrong. It will lead to what? Disaster. Okay, tingin po. Tingnan po muna sa basahin po muna sa English Bible, ha? English Bible. Okay, bago lang po sa Tagalog. Chapter 15 and number 18. Nandiyan na kayo? Alright. Poverty and what? Shame. Shall be to him that is refused instruction. But he that regarded reproof shall be what? Ito mo? May karangalan sa marunong sumunod sa utos. Pero, paghihirap, ano ba yun? Kahiyan ang makakamtan ng nagtatakwil ng what? Saway. Ano mo nagpas natin? Ngunit siya nakikinig nga sa mayman, pinupuri, pinaparangalan. Amen siya? Kaya nga, sa mga preaching, sa mga Bible study, sa Sunday school, talagang tanggapin mo yan. Liwanag ba? Amen? Tanggapin mo yan. Buhay yan. Amen? Buhay yan. Tama yan. Magaling yan sa atin at sa ating sambahayan. At huwag na huwag mong sasalungatin. Huwag na huwag mong sasalungatin. Yung pag sinasaway ka,
Dahil higit yan namin talagang ayaw sa Word of God. Now, chapter 15, verse number 10. 15, verse number 10. Okay, dyan kayo? Correction is what? Grievous. Tama? Okay, talagang madalas, yung pag ikinutuloy ka, madalas hindi talaga enjoyable. Lalo higit kinokontra yung gusto mong mangyari. Tama? Kasi normal sa mga nagpisan, pag kinontra ka, ayaw, pag sinabihan ka pala, ayaw tanggapin eh. Diba? May mabigat na saway sa kanya na nagpapabaya ng lakad. At siyang nagtatalim sa saway wa, pangalakas. Ito mo? Okay. So, ayaw ng Lord na pag ikinulat ka, na talagang nasa Bible naman ay magagagalit ka pa. At talagang kukontrahin mo. Ito mo, it will use distraction. Ang mag-isakin sa English Bible. Correction is grievous unto him that forsaketh the way. Ito mo? Ito yung mga tao na talagang papalayo na, lumalaban na, sumasalamat na sa kalooban ng Diyos. Tapos sinuhin mo sila. Ikinulit mo, nagkalat pa. Nagbanta pa sa iyo. Anong sabi ng Bible? Anong nabing sabi ng Bible? Okay. He that hateth reproof shall die. You see that? Nakita mo yung kay Absalom. Nakita mo yung kay Samson. Amen? Chapter 29, verse number 1. 29:1. Sa 29:1, ito naman yung paulit-ulit siya. Lagi siyang pinapangaralan. Lagi siyang sinasabihan. Okay? Pero talagang tahasan niyang sinusuway at kinakalaban pa. Kung anong pinagbabawal, siya kanyang ginagawa. Yung forward heart. Pag sinasabi ko ng forward heart, ito yung kung anong bawal mo, sinasadya niyang kontrahin, yun yung forward. Ano sabi ng Bible? Ang madalas na masaway na nagmamatigas pa ng kanyang leeg, biglang mababali at walang kagamutan. Ito mo yun? No remedy. Okay, 21. Kaya wag na wag kang sasalungan. No? Kaya, he that being often reproved, hardeneth his neck, shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Now, 13:1, but a wise son, heareth his father instruction. 13 verse number 1, a wise son, heareth his father's instruction, but a scorner heareth not reproof. Ibig ng Lord, maging matalino tayo pare-pareho. Maging wise. Alright? Okay. Dahil sa Diyos, matuto tayo sa totohanan. At ituro din natin po ito sa mga sumusunod po sa atin. Okay, lastly, the blessing of correction. The blessing of correction. Dalawa lang ito. Number one, correction, obey, will give wisdom. Alright? Yung bawat turo sa'yo, bawat saway sa'yo, bawat pagtutuwid sa'yo, na sinusunod mo naman, it gives what? It gives what? It gives wisdom. Okay? Now, chapter 15, 31, mahaba ito, no? Hindi ko na babasahin lahat. Okay, actually, 15. Parang Bible. Hayo. Yeah. Nasa 15
1, 15, 31 to 32. Kasi na kayo? Ready? The ear that heareth the reproof of life abideth among the wise. He that refuseth instruction despiseth his own soul. But he that heareth reproof get what? Yes, understanding. Come on. Correction is obey will give wisdom. Okay, lalo kang tumutulong. Amen? Lalo kang lumalago, lalo kang nagmamature. Amen ka siya? Maraming mga young pastor ngayon na nag-train sila sa mga magandang pastor. Higit silang naging mabunga. Kaysa doon sa mga lumabas sa church na hindi na-train sa ilalim ng train ng mga pastor. Higit silang naging mabunga. Alright? O ganun din, karamihan ng mga bata at mga natingin, di ba? Ng mga magagawa. And minsan, natutong sa mundo. At naging marunong. Yes, correction, obey, will give wisdom. And lastly, those who listen to correction will be what? Grateful. Okay? They are thankful. They are thankful. Amen? Meron naman kayo siguro kilalang mga pastor. Nakikita mo ba kasi akin? Meron kayong mga kilalang pastor na very thankful. Sabagat may mga pastor na nagturo, nagtuwid, minsan na-disiplina pa sila. Ano? Amen, minsan? They are very thankful. Chapter 5, 7 to 13. Okay, hindi natin mabasahin natin ito, no? Chapter 5, 7, 13. Mahaba-haba ito eh. Okay, ito yung anak na lalaki na binigyan ng kanyang ama ng instruction, correction, na maging maingat. Para huwag siyang mahulog sa pagkakasala. Okay, sabi ng kanyang ama sa kanya, chapter 5, verse number 7. Sabi, okay, in verse number 1. My son, my son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding, that thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge. For the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than lion. Okay? Sabi nung kanyang anak, no? Mag-ingat ka sa kanya. Sabagat pag nahulog ka, mapapagaya ka sa marami dyan na nakamatay na, nagdurusa na. Alright? Okay. At sabi mo ulit, notice verse number 9. Tingin po. Tingin po yung babala ng kanyang ama sa kanya. Okay? 8. Remove thy way far from her, and come not nigh the door of her house, lest thou give them honor unto others, and the years unto the cruel, lest strangers be filled with thy wealth, and thy labor be in the house of stranger, and that thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed, and say, how have I hated instruction, and my heart despised reproof, and have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined my ear to them that, I was almost evil in the midst of the congregation and assembly. Come on? Okay. Kaya nga, tonight Christian, yung maaaring yung correction, discipline, instruction, ay magaling sa magitan ng Sunday, ng preaching every Sunday. Amen Christian? O kaya sa mga magulang mo,
sa partner mo, sa mga kaibigan mong Kristiyano na nagmamalasakit sa iyo, matuto tayong sumunod. Ano kaya siya? Huwag na huwag kang mag-rebelde, huwag na huwag mong lalabanan sa salawatin ang koreksyong ibinibigay sa iyo. Amen? Maging mga church members, pag kinukorek ka, correction and reproof is good for you. Ha? Tumayo po tayo na.